diha sa Psalms 97 verse 5. Salmo 97 verse 5. Psalms 97 verse 5. Salmo 97 verse 5. Psalms 97 verse 5, kung naana at tutunganan sa pagbasa igsoon, nga ng pulong sa Dios, sama sa kandila, ang kabungturan ng atunaw sa tubangan sa Ginoo. Ang Ginoo sa tibuok kalibutan. Sama sa kandila, ang kabungturan ng atunaw at tubangan sa Ginoo. Ang Ginoo sa tibuok kalibutan. Ang gahom sa presensya sa Ginoo. Gamahanan ang presensya sa tungguhin ng Diyos. Amen. As we observe may suno kaganina sa itong worship, sa diyan na-feel na ito ang presence ni Lord. Adunay mga bagong butang ang ginapadayag niya sa itong kasing-kasing. Adunay mga pagbati ng nagkabag-o. Adunay mga pagbati ng nagkawagtang. Adunay mga pagpadayag. Adunay mga mensahe ng atong kadawat igsoon nga naghatag comfort, kalig-on, kusog sa atong kasing-kasing. Amen. Because sa presence ni Lord, adunay gahom. Amen. Adunay mong tapay. Sa presence ni Lord, adunay gahom. Siguro sa presensya sa imong bana, sa imong asawa, sa presensya sa imong mga anak, sa presensya sa atong mayor, presensya sa mga dagkong tao, aning makalibutan, mga suod ng mga tao, mga magitan ng mga tao, mga abilidad ng mga tao, sa presensya sa tao nga nakita nimo malampuson aning makalibutan. Walay mga butang nga nabanggo diha nimo. Walay mga butang nga nag-contribute ug maayo diha nimo. But in the presence of the Lord, igsoon, adunay dili gahom. Sa presence ni Lord, adunay gahom. Ingon pa ang pulong niya, sama sa kandila, ang kabungturan ng atunaw sa atubangan sa Ginoo. Bisan ang bukid, matunaw sama sa kandila, diha sa presensya sa Dios. Sa presensya sa ng Ginoo, nagamhanan sa tibuok kalibutan igsoon. Dagan kay sa atong kinabuhi na mura sa kanabang dili na ang kausap. Dagan sa atong mga butang sa atong kinabuhi nga murag dili na siya mapag-o sa kusog sa atong sa tao o sa atong abilidad, sa atong kakayanan igsoon na makaingon ta na kini na sala, kini na kaluyahon, kini na pagpati, kini na kalisod, kini na sakit, wala na'y pagkausap, wala na'y pagkawagtang, wala na'y pagkabag-o. Ngari ka nato igsoon na nagpulong sa Diyos in Psalms 97 verse 5, nagpahinungdog ka nato nasama sa kandila ang kabungturan ng natunaw sa tubangan sa Ginoo. Meaning, wala gayon bisan unsang bukid sa atong kinabuhi, bukid sa problema, bukid sa sala, bukid sa kaluyahon, bukid sa kalisod, o bukid sa bisan unsa man mabalatian na dili kaya tunawon diya sa presensya sa Panginoon ng Diyos. Amen. Adunay mga sakit nga bisag unsa na lang ginatubalik sa doktor wala ginabag-o. Bisag unsa na nato inom sa tambal wa ginabag-o. So wa gid maayo, wa gid mawala. So but in the presence of the Lord, ingon dara matunaw siya. Matunaw siya. Ingon ana kagamhanan ang presensya sa atong buhi nga Dios. Adunay mga batasan, adunay mga sala nga atong ginadaladala, mga sakit, mga trauma nga para nato di na mawala ka nato. Adunay mga problema nga di na gakasulbad. But in the presence of the Lord igsoon, ingon pa nila, bisan ang bukid, mahimong sama sa kandila nga matunaw. Matunaw siya igsoon. Amen. Sige na kung balik-balik, aging testimony, sige na kung balik-balik ni Dr. Bokida, nag-anam na naging kakusog ang dugo. Balik-balik niya, nag-anam na naging kakusog, anam kakusog. Sa sige niyang advice na operahan daw ko, kay basin daw. And one day, igsuon, nag-decide ko kinabuhi sa pagtuon.
Akong girmay na akong kinabuhi, akong girmay na akong unang-una, akong galingon, isugo ko sa Diyos, live by faith. Naningan ko, di na akong mabagit sa iya. Gikondem na ako yung deklarasyon niya, iya daw kong pinaan, iya daw kong raspahan, iya daw kong biopsy, ang makuha daw kong something dito sa akong matriz, basin cancerous, dahil ko sa Ginoo, Lord, gikondem na ako ang deklarasyon sa tao sa akong ginabuhi ng mighty name of Jesus. And that to na day, so on, ingon ko, Lord, mang kinabuhi ko diha sa pagtuo. Wala na din ang dugo, nawala na din siya isuon. Salamat po sa Ginoo. Nawala na din ang akong pag-spotting na duwang ikabulan. Nabot din siya duwang kabulan ng isuon. Ingon ko nga, Lord, lami kayo ang kinabuhi sa Kristohanon nga nadadpon ka sa Ginoo sa tuktok sa pagsulay aron kabalog ka unsa niyo pagdasig ang uban. Na sa mo kayo ka nga biskay na ako ni mo Lord. Na unsa na ba hinuon niya? But so dili na to matugkad ang una-una katuyuan sa Dios sa atong kinabuhi. Nahing-alaw niya ang mga sitwasyon sa atong kinabuhi dili para tumbahon ta kundi para andamon ta sa mga mayong butang dagkong mga butang sa unahan sa ating kinabuhi. So, Lord, in your presence, sa imong presence, Ginoo, padayon tulig ko, palunod, Lord, sa kabalaka, sa kahadlok, Lord, sa tanan, Ginoo, nga dili kakakita nila sa ako, Lord, patakadlaw. Ako, gina, palunod sa Ginoo, ang akong kinabuhi, ang kasing-kasing sa presensya, kini nga verse, so, nagto maninyaging first week of October, November na ako na-receive. And ako ginigitan. Na walay bihisan sa porkit sa itong kinabuhi na dili kaya hilisod sa Ginoo. Pinaagi sa iyong presensya. Ikaw, Lord, ganun magpuyong ako sa presensya sa doktor. Ganun di ako magpabad sa presensya sa mga nakita o mabasa na ko sa internet. Ganun di ako magpabad sa mga testimonya sa uban, sa mga kauban. Ibon ani ang uban ko no, inana daw akong kauban, yung igsuon, inani daw na hitabo. Ganun di ako magpabad, Ginoo, na wala may kabaguhan na nakahitabo. But pag ka-receive na ko aning ang message igsuon, nasama sa kandila ang kabukturan ng atunaw sa tubangan si Ginoo. Sa presence ni Lord, walay bisan unsang sakit, problema, kansod, hindi kaya tunawon diya sa Ginoo. Kaya ako ginong makestipahin sa inyo igsuon. Nga sa diha, nga imo lang yun, ikinabuhi ang imong pagtuo sa Diyos, imo lang yun ipakaliko, imong kaugalingon sa mga saad sa Diyos, sa presensya sa Diyos, sa pulong sa Diyos. Walang gibisan unsang nabibig kaya mawagpang igsuon. Huwag gibisan unsang problema o sakit man na dili kaya tunawon sa Ginoo. Gani, nun siya in Jeremiah 32:27, ako mao ang Ginoo, ang Dios sa tanang Dios, aduna ba'y butang na malisod alang kanako. Walang di malisod diha sa Ginoo. It's just a matter of testing sa atong pagtuod. So, adunay mga butang yalaw si Lord sa atong kinabuhi, aron na-experience nato ang iyang faithfulness, aron masinati nato sa pagtuo ang iyang pagkamantilid-anon. Matthew 19:26, ingon siya, sa tao dili mahimo, apan sa Dios ang tanan mahimo. Wala bisan unsang problema. Wala bisan unsa. Ako nga nagbarog bining kamutagon ng soon, is a living testimony yun sa pagkinabuhi nga yak sa pagtuo sa Dios. Na wala gyud imposible sa Ginoo. Wala gyud imposible sa Ginoo. Usahay ibutang na natutupag salin sa tao. Ibutang na natutupag salin sa tambal. Ibutang na natutupag salin sa trabaho, sa kwarta, sa tanan. Kaya mo'y atong gituhuan na mo'y makasulbad. So, kung sinusubo sa Diyos na nato, pag kinabuhi ka mo diha sa pagtuo. Mubalik ka sa Diyos. Mubalik ka sa kong pagtuo sa Ginoo. Whatever circumstances may mong giatubang karon. Ingon ni Jeremiah, siya ang Diyos sa tanang Diyos na abay malisod para kaniya. Wala din malisod diha sa tumbuhin na Diyos. Ang dili mahimo sa tao, mahimo ngayon sa tumbuhin na Diyos igsoon. Mga butang ang dili kaya usabon sa tao, kaya usabon diha sa presensya sa Ginoo. Kay mao ning gahom na atong pag-isgutan karon igsoon ang presensya sa Dios,
nga nagdala og kabag-uhan, nagdala imposible milagro diha sa atong matag kinabuhi igsoon. Number 1 nga makita nato nga verse, ang presensya sa Ginoo makapahugno sa tanang bukid sa atong kinabuhi. Remind yourself, whatever nga bukid mo gatubang karon, bukid man sa pinansyal na kalisod, pamilya man, kinaiyahan man, o kung unsa man ang klase nga kabugaton ni mo gidaladala karon, bukid ni mong gisaka karon igsoon. Diya sa presence ni Lord, kung kita adunay relationship sa Dios, adunay pagtuo na kinabuhi sa pagtuo sa Dios, nagapuyo kanunay sa presensya sa Dios. Nagasalig kanunay sa Dios. Wala gibisan sa problema, struggle sa kinabuhi na dili kaya tunawon sa kainit sa presensya sa atong Dios. Amen. Imo dara walay dili kaya pahugnoon sa Dios nga paril o bisan unsa man nga bukid sa atong kinabuhi. So magkinabuhi lang ta diha sa pagtuo. Magkinabuhi lang ta diha sa pagtuo. In Mark 11:23, kung magatuo ka o dili magaduha-duha, bisan ang bukid maalsa siya. Amen. Ingon anak kadako ang pagpasalig sa Dios. Nabi walay bisan unsa. Bisan ang bukid kaya maalsa pinaagi sa kong pagtuo igsoon. Atong susihon, this is the right time to check our faith diha sa Dios. Kung nagkinabuhi na mata sa makita, sa madungog, sa atong mahikap igsoon, as a believers of Christ, kung kita nagtuo, kung kita naluwas na pinaagi sa kamatayon sa Diyos, mupalik ta sa kong pagtuo sa Diyos. Amen. Asa ta naluwas, pinaagi sa pagtuo. Dili tungod kay natay nakita nga nahimo sa Diyos. Dili tungod kay naatay na sinati diya sa Diyos, matungod kay nagtuo ta, naghihimo niya ang tanan sa cross alang sa atong kaluwasan igsoon. Mubalik ta. Balikan na to kung galingon kung nagkinabuhi pa ba ta sa pagtuo. Kung ang atong situation karon wala na kita na bag-o, balikan nato atong pagtuo sa Dios. Nagkinabuhi pa ba ko sa pagtuo? Kay ingon siya dara, kung magatuo ka o dili magaduha-duha, bisan ang bukid maalsa igsoon. Kung dili na nagkakapag-uy ang sitwasyon karon, i-check nato nagkinabuhi pa ba ta sa pagtuo. Kaya ang pagtuo lang mao'y makapahimuot sa Diyos. Walay lain makapatandog sa heart ni Lord, makapamove sa kamot, sa gahong sa Diyos, kundi sa pagtuo lamang igsoon. Amen. I-check nato itong pagtuo. Basin kita na grabe ng paningkamot, kung ginawa na itong faith na mo-provide si Lord. Kita na'y nagapanlihong kanunay, ang doktor na itong isaligan, ang tambal na itong isaligan, itong kinalimot, tangal, wala man na'y malisod diya sa Ginoo. Amen. Nawalay bisan unsang pagsulay, kalisod, kasakit, balatihan na dili kaya tunawon sa presensya sa Ginoo, mutuo lang pa. Amen. Balikan nato itong pagtuo sa Diyos. Ikaduha, nga verse na itong matunan, isang Ginoo labaw sa tanan. Labaw sa tanan. Bisan ka mong problema, sana kaluyahon, kasakit, balatian ng gatubang, mas gamanan ang Diyos niya na. Mas labaw ang Diyos niya na. Ang bukid simbolo siya sa gahong o kataas. Pero bisan kung sa paman kataas, kakusgan o ka bukat, anang bukid ni mong gidadala sa inyong kasing-kasing karon, mas labaw yun ang Ginoo. Mas labaw yun ang Ginoo. Mas labaw yun siya sa tanan. Philippians 2:10-11, sa ngalan ni Jesus, magaluhod ang tanang mga tuhod, tungod kay siya ang labaw sa tanan. Kanang sakit, muluhod na, tubangan sa Diyos. Kanang kalisod, muluhod na, tubangan sa Diyos. So, kay mas labaw, kung mas gamahanan yun ang atong buhay na Diyos. Amen. Walay bisan unsang kaluyahon, problema, bantian, or bisan unsang man nga kasakit, paglutos, kasakitan man, naging kaya diya sa tubuhi ng Diyos kay siya ang labing labaw sa tanan. So, sa imong kinabuhi karon kung nagtuo ka nga, mas grabe na gid nga sakit. Grabe na gid nga kalisod. Grabe na gid nga kasakit, trauma o unsa pa man imong gibigato bang kamisyon, remind yourself na mas labaw gid ang atong buhay ng Diyos.
na way makakibhang sa iyong gahom, way makalabaw sa iyong gahom, igsoon. Walay bisan unsang gahom ani nga kalibutan nga makalabaw sa kagamhanan o kadako sa atong buhi nga Dios, igsoon, nga nagpuyo diha sa imong kinabuhi. Ingon siya, greater is He that is in me that He has is in the world. Amen. Greater is He. Hindi mo kabalimon, dako ang akong Diyos, labaw ang akong Diyos, mas labing gamanan ang akong Diyos na naa sa akong kinabuhi karon kaysa sa bisan unsa nga problema o pagsulay nga itong iatubang igsoon. Ikatulo, na pinakanindot igsoon ani nga verse, ang presensya sa Ginoo nagdala og pagkabalaan sa atong kinabuhi. Kaya niya bag-uhon ang atong kasing-kasing. Sa presence ni Lord, kaya na i-purify atong kasing-kasing. Na naman yung mga panahon na nitnitan ta, na dili ta exempted ni Ana. Sa gingon pa ni Kring-Kring, naging mga panahon na dili ta maayo. Naging mga panahon na daon ta. Naging mga panahon na dili hayag ang atong kinabuhi. Nit-nit. Naagid ta sa dili maayo nga pagbati na ta sa dili maayo nga pagkinabuhi. Na naay mga panahon nga labi atong relasyon sa Ginoo makasimpatan. Naging mga panahon po nga pakasalakta ang kapagyas sa igsoon. But in the presence of the Lord, nagdala ni og kabaguhan sa atong kinabuhi. Sa presence ni Lord, ang gahom sa presence ni Lord, igsoon, dili lang kaya mutunaw sa mga bukid sa atong kinabuhi. Ang presence ni Lord, dili lang labaw sa tanang butang sa atong kinabuhi. But ang presence ni Lord, nagdala pud siya kabaguhan, pagkabalaan o pagkamatarong sa atong kinabuhi. Sa presence ni Lord, dili lang mahugno ang mga babag, mahinlo kung mahugasan pag yun ang atong kinabuhi. So, as we observe ka na mag-worship tayo sa presence ni sa Ginoo, mapil ginato ang kanang kakabago atong kasing-kasing. Kakabago atong panguna-una nga sa hindi ay ni. Meaning, so in the presence of the Lord, naging cleansing. So, amen. Naging cleansing. Munang inaanak kalami nga kita magaduntod sa presence sa Ginoo. Kaya kung sa kalibutan pa, gaka-stress ta, gaka-burnout ta, gaka-puno ta, gakadatugan ta sa tanan nga negative sa atong palibot igsoon. But in the presence of the Lord, kaya ta nipiyuhan, higluan, pagaanan, yun siya nga kanang yugo nga atong bukan, gipasan, iyan ang pagpulihan sa daan. Amen. In the presence of the Lord, kaya niya, whatever na imong daladala karon, bukat niya sa imong sulod igsoon. Walay na itubag niya ng presensya rin sa imong. Kaya diya sa iyang presensya, doon na ikaw. Pagkita na magsimba ta, doon na ikalipay sa itong kasing-kasing. Nakakita pa tag mga tao na nagsimba, na pag-uli, mungkot kaya po kayong dagway. But pag-uli, na ikalipay. Amen? Kasi ka ng mga laing na church na makita na to. Diba? Pag manguli na gani, labi, di kayo ang panagway. Diba? Ganang na-refresh, di kayo, na-comfort, di kayo. Because sa presence ni Lord, wala di makakumpara iso. Wala di bisan kinsa nga tao nga makasinati sa presence ni Lord nga dili gid mabag-o, dili gid maayo, dili gid ma-comfort, dili gid matudloan. Amen. Ingon ana gid ang presence sa Ginoo. Pero sa ay mas pilion nato ang presensya sa tao. Usahay mas pilion nato ang presensya sa mga activity sa gawas. Nabiling nato mas magdalag kalipay nato igsoon. Pag usahay pag-uli nato, wala niya po nabangko sa atong sulod. Mas nakadugangan pa yun ang burden sa atong sulod. But diya sa presence ni Lord, sa atong pagsimba, pagdaig, pag-ampo, pagbasa sa iyang pulong, naagyoy, kalipay, naging comfort, naging kalinaw, naging cleansing, naging kagaan, naging kapahulayan. So, ingon anak yun, kagamhanan ang presence sa itong buhay ng Diyos. So, nagdala siyang kalipay, nagdala siyang kanapitaw hadlok nato diha kaniya. So, nga mga tao karon dili na may naglukod sa Ginoo, kung dili naman masinumbahon sa Ginoo. Ang tao na layo sa presence sa Ginoo, ngan pa sa Proverbs karon 30 verse 5-2 nga ang Dios wala naguban kanako, busa wala ako'y panabot, sama sa usa ka mananap, lahi ang akong panabot. Ang tao nga wala nagpuyo sa presence sa Ginoo, wala saktong pamuot. Ingon pa sa Bible, kung atong basahon sa Proverbs
Proverbs 30 verse 2 igsoon nga ang tungod kay wala naguban ang Dios kaniya ngon diri mao kini ang makahuluganon panultihon ni Agur nga anak niya mingon siya ang Dios wala maguban kanako busa wala ako'y mahimo gawas nga wala siya mahimo sa verse 2 siya nahisama ako sa usang hayop kay ang panabot ko lahi man kay sa kasagarang panabot sa tao. Amen. Meaning nga ang tao yun, na dili po kasi natin sa presensya sa Ginoo, wala sa sakto nga pamuot. Amen. Isa-unsa na lang atong desisyonon, bation, o naunaon, doon kay wala ta kasabot. Pag ang tao nga nagpuyo sa presence sa Dios, adunay saktong panabot. Kabalon taon sa ato angay buhaton. Kabalon taon sa ato angay bation. So, in the presence of the Lord na ay kalipay, na ay kalinaw, kabalutang paminsar sa tuwa ngay buhaton. Amen. Tungod kay ang presence sa ginumugian na to, sa sakto. So, hindi siya mupapag na to. Hindi siya sa usa ka magbalantay na nag-ubad ka na to kanunay, sama sa usa ka karniro, na nag-ubad kanunay sa iyahang mga karniro. Dili gina sila mapapag. Dili na mga mukmo, dili gina mga hulog sa pangpang. Magyaan din sa sakto nga dana ng so. Amen. Kung nadili ta mo buwag, this is a call to live in His presence. So, hindi siya nga verse, is a calling sa matagusa to live in God's presence. So, mawala na ng bisag unsa nato. Ayun lang yun ang atong relasyon o ang presensya sa Diyos at ang kinabuhi. So, ayaw gititugot na mawala ta sa presence sa Diyos. Ayaw tuguti na dili kita makapuyo sa presence sa Diyos. Tungod kay dihara sa iya. Sa iya ra yung presence ang sulbad sa itong problema. Sa iya ra nga presence ta makabaton sa kalig-on na mas labaw pa ang Diyos kaysa sa mga pagsulay nga itong gatubang sa itong kinabuhi karon. O sa presence ni Lord na adiha ang tinuod yun nga kagawasan. Tinuod nga kapahulayan. Tinuod nga katagpawan, tinuod yun nga kalig-on ng kusog igsoon. Out sa presence ni Lord, wala kita'y mahimo. Amen. Wala kita'y mahimo igsoon. A call to live in His presence. Kung saan na to, para makapuyo ka sa presence ni Lord. It takes humility igsoon. It takes humility. It takes kanang kasing-kasing na intentional yun na magpaubos. It takes repentance and humility suon para ta makapuyo sa presensya sa Diyos. In James 4 verse 8 siya, duol ka mo sa Diyos ug siya muduol kanimo. And kung dili ta humble na muduol sa Diyos, dili kita masinatig sa iyong presence. Again, dili siya Diyos na mamugos. Naghatag siya sa pagpriwiling suon. Kung kita gusto muduol niya, kung kita gusto mo dangop sa iya, ingon siya, naa siya sa tanan nga manuktok kaniya, aplihan niya igsuon. Pero as long as dili kita mo duol sa Dios, magpaubos, mangita sa iyong presence, o puyo sa iyong presence, diha sa mga pag-ampo, paghinulsol, pagsimba, pagbasa sa iyong pulong igsuon, dili kita kasi natin sa presence niya. Again, igsuon. Wala gibihisan unsa nga mahatag may kakumpara sa mahatag sa presence ni Lord, labawan nga kalibutan igsoon. Bisan pag maadtunan nimo tanan lugar, masinati na nimo tanan nga mga lami nga pagkaon, makaon na nimo masinati tanan kasi natian na nga kalibutan. Wala gyud makahimo sa sama sa kahimo sa presensya sa Dios sa atong kinabuhi. Dagan na mga tao sa tian, bisan asa na lang nakaabot. Pero ang abot yun sa puntong aghigog sila kung tiwagya po sila yung kalipay igsoon. Pag kung kita nga nasayod na sa presence lang ni Lord, adunay tinuod na kalipay, kapagpawan, kaayuhan, kagawasan, hindi na kita mangita paglaing pa igsoon. Amen. Again, it is a call to live in God's presence. Subo pa ng tungod ng tao, interesado mo simpa. Naunta ang pagsimba nili man sa kaayuhan para sa Dios, para man sa ato. Amen. Ang pagsimba nili man para sa Ginoo kay unsa ba may giginahanglan sa Dios? Nga naa naman sa iya ang tanan igsoon. But ang pagsimba para sa atong kaayuhan,
Kaya sa presensya sa Dios, na ay kalipay, na ay kaayuhan, mga tunaw, ang mga angayan, matunaw sa atong kinabuhi sama sa kanila. Kanang imong problema nga imong gidaladala karon, nabisan unsa na nimong lingaw des gawas. Nga wala din na pagmuigsuon sa presensya sa Ginoo, kaya na niya pagkaroon. Kaya na niya hiniso. Amen. Again, adunay mga butang sa itong kinabuhi nga dili ka kausap. Dili ka kawantang, dili ka kabag-o, dili ka kahanaw igsuon. But diha sa presence ni Lord, sama sa kandila, kaya na niya tunawon igsuon. Because sa presence ni Lord, walay dili kaya niya tunawon. Sa presence ni Lord, labaw siya kanunay. Kung sa imuha karon, labaw na sa imuha ang imong ipati. Para nimo mo na ginay pinaka puntod sa itong kinabuhi igsuon. Ayaw kalimot na ang Diyos nilang pinakalabaw sa tanan. Ikatuloy igsuon, ang presensya sa Ginoo, nagdalag kabaguhan. Nagdalag kaayuhan. Nagdalag cleansing sa atong kinabuhi. Kaya ikaw pa, itawag ta to live in God's presence. Pagka nito nag-invite na sa Diyos, wala siya nag-ingon na ang katulang ang angayan. Amen. But ang presensya sa Ginoo para sa tanan. Tungod sa iyang grasya, makahimo na ta pagtuol kaniya bisan pa sa atong kapakyasan igsuon. Kung kaniadto ang presensya sa Ginoo, pipila lang gyud ang makaduol. Kinahanglan pag ikaw maghubo sa imong sandalias para may mukhang takos. Sila lang ni Moses, sila lang sa iyang ni Abraham. But sa ato karon nga grasya nga panahon igsuon kitang tanan, aduna nay kanang katakos sa pag-atubang sa presensya sa Ginoo bisan pa man sa atong kapakyasan. Amen. Tungod sa kadako sa grasya sa Dios, we can come boldly to Him. Tungod sa kadako sa iyong grasya, Lord. Wala nang base kung kita makasasala man o sa atong kapakyasan sa kinabuhi. But kanunay abli ang mga bugtod sa Dios. Ingon siya, mutuktok ka na ako maglihan. Ako duol ka na ako, mangita ka na ako, makakaplaw. Amen. Kung sa duol ka mo sa Diyos o siya, muduol kanina. It takes humility, so. Pagpaubos sa Diyos, paghinulsol, ang ipangita sa Diyos. Again, dili tanan ibuyan sa presensya sa Ginoo. Katulong mga tao, mga idawat ituo, nga na, kanit ikaw na o ako, so, tanan naman nakadawat niya sa tubuhay ng Diyos. Amen. Kita lang, ng mga tao sa itong pag-ibot, wala na pwede sa presensya sa Ginoo. Mga tao nga wala pa magdawat sa Diyos, wala na pwede sa presensya sa Ginoo. We are blessed na naasa pong presence ni Lord. Kinanglan lang ta magkinabuhi by faith. Na ang iyang presence sa itong kinabuhi, kaya mo tunaw sa mga bukid sa atong kinabuhi. So, kaya mo buntog sa tanang paril na nagbabag sa atong mga kinabuhi. So, amen. Gamhanan ang presensya sa atong buhay na Diyos. Kanang mga pag-ampo, sa ay ato lang ng basta-bastahon. Pagdiya sa pag-ampo, isuon. Gamhanan ni nga kaya mo pag-o sa atong kahintang. Kung makadumdum ka ni Jesus, before siya nag-pray, bulingit na kayo niyang sanina tungkol sa mga tao na nagpunsisok sa iya. Pag after niya mag-ampo isuon, ang bag-o ang iyang sapot, kakaputi, kakahayag. Tingon na po ang atong experience niya sa mga pag-ampo isuon. So, naapat na sa sakit, naapat na sa kabugat, kasakit, mangunsa nga kalisod. Pag diha sa presence sa Ginoo, sa mga pag-ampo, pagbasa sa ipulong pagdaig, gagkabag-o ang atong kasing-kasing isuon. Kakabag-o ang sitwasyon, atong pangunahuna, kakabag-o tungkol kinamhanan yun ang presensya sa atong buhay ng Diyos. It is a call to live in His presence, isuon. Naantana, ang atong response sa tanan mo abot na bagyo sa atong kinabuhi, isang pagpaubos sa atong mga tuhod, pagpiko sa atong mga tuhod yan sa tubangan sa atong Ginoo. So, because in His presence, there is power, isuon. Amen. Dili lang pagmudagok ng tao lang, sa kwarta lang, sa bisan kinsa lang pagtabaw sa tanan, ang Diyos yun ang atong dangupan igsoon. As I end, ingon pa sa Proverbs. Sa Proverbs 30 karon. 30 verse 5. Ingon diri,
Sama siya sa usa ka taming alang niadtong mudangog kaniya. Sama siya sa usa ka taming niadtong mudangog nga na kaniya. Meaning sa presence ni Lord igsuon protektado ta. Sa presence ni Lord naagyon ang atong kasiguruhan. Dili gyud ta magmahay diha sa presence sa Ginoo. Dili kita alakansi diha sa presence sa Ginoo. Dili kita muuli nga luhaan sa presence sa Ginoo. So, amen. Tanan-tanan nga modamog sa presensya sa Ginoo, dili gyud magmahay so. Ang bukid matunaw sa presensya sa Ginoo, pero warning sa matag usa, ang kasing-kasing na batuon, kasing-kasing na dili mahinulsulon igsoon. Magpabilin din ang bukid. Hangtod dili na magpaubos sa tubangan sa Ginoo igsoon. Kaya diha ra gyud sa presence sa Ginoo. Kaya pag-uon ng tanan, kaya tunawon ang tanan igsoon. Kaya tagbuon sa Ginoo ang tanan. This is the right time na dili na ito pagkahiyon ang pagkasing-kasing niya sa Ginoo. Nga itong marimay na itong kaugalingon, nga wagit tayo mahimo, gawas, gayod sa presensya sa Ginoo. So, bisan unsa na nato kamalang puso, bisan unsa nato kapusog, bisan unsa kadaghan sa atong bahandi ani nga kalibutan, wagit tayo mahimo kung wala ang Ginoo sa atong kalibutan. Ingon pa sa iyang pulong, dili kagayod pagmalampuson. Kung taguan nimo ang imong sala, dili gyud maglampos ang tao nga dili magmatinahuron diha sa Ginoo. Bisan saon nato igsoon kita igsanan. Bisan pag saon nato palayo sa Ginoo. Mubalik gyud ta sa sitwasyon na makaingon ta nga Lord, wa gikoy mahimo. Wa gikoy mahimo. Labaw sa tanang gaho man nga kalibutan, gamhanan ang presensya sa atong buhi nga Dios. Amen. Ini siyang message igsoon is panawagan sa katagusa sa paghinulsol o sa pagpuyo gyud kanunay sa presensya sa Ginoo. Maayo man o dili maayo atong kahintang, dagan man kwarta basug man ta. Dili ta mo biya, mulirag, muhawa sa atong posisyon diya sa atong buhi nga Dios igsoon. Mawala man ang tanan nga naa nato. Dili lang ang atong relasyon, pakigdait, relasyon or devotion diya sa atong buhi nga Dios igsoon. Kaya diha lang ta adunay tinuod nga kasiguruhan sa atong kinabuhi. Ang bukid sa imong kinabuhi matunaw kung imong tugutan ng Ginoo nga mo puyo gayo diha sa imong kinabuhi. So let's live by faith. Let's live by faith na bisan pa man sa tanan nga gatubang nato karon. As we live in God's presence, igsoon wala gyud kaya nga tunawon. Labaw gyud ang Ginoo sa tanan. Kaya gid pag-uwag sa Ginoo ang tanan. Gitawag lamang kita diha sa pagpaubos diha sa iyang tubangan igsoon. Aron kita makapuyo sa iyang presensya. Wala gyud bisan kinsa makapuyo sa presence ni Lord nga dili magmapad malusan. Atong pagpakan ng kayo sa tubuhay ng Dios. Atong ibuko atong nangulog diha sa mga pagmampuyo igsoon. Lord, salamat sa iyong pulong Panginoon. We thank you, Lord, sa imong pagpahinumdum ka na mo, God. Nga Lord, wala gid Ginoy makakumpara sa imong presensya nimo. Wala gid Ginoy mas labing gamahanan ani nga kalibutan, gawas lang sa imong presensya nimo. Nga wala gid dili nimo kaya Lord pag-uhod, tunawon, ilisod na God. Na bukid sa mong kinabuhi, sala man na, kaluyahon man na Ginoo, balatian man o pagsulay o kalisod. Walay dili nimo kaya tunawon diha sa imong presensya Ginoo. Kay ikaw ang labing gamahanan sa tanan. Ikaw ang Dios nga ginalugdahan sa tanan. Na dili ka makaron